Good morning everyone. By the way, I am Antonio Pimentel Romando. Tere, samahan ninyong ako sa isang kwento. Pamagat ng kwento ang parabola ng oras. Sa isang maliit na baryo, may isang matandang orasan na nakasabit sa gitna ng plaza. Araw-araw, dito tumitingin ang mga tao upang malaman ang tamang oras. Ngunit hindi nila alam, ang orasan ay may kakaibang kakayahan, nakakaramdam ito ng damdamin ng mga taong dumaraan. Isang araw, napansin ng orasan ang tatlong magkakaibigan, si Marco, si Elena, at si Rico. Si Marco ay laging nagmamadali. Palaging sinasabi, wala akong oras. Dapat matapos ko agad lahat. Si Elena naman ay laging nag-aaksaya ng oras. Madalas niyang sabihin, bukas na lang, marami pa namang panahon. Samantalang si Rico, kahit abala, marunong maglaan ng oras sa pamilya, sa trabaho, at sa pagtulong sa kapwa. Dumating ng isang malaking pista sa baryo. Bawat isa ay abala sa paghahanda. Ngunit biglang tumigil ang matandang orasan. Nalito ang mga tao, hindi nila alam kung anong oras na. Lumapit si Marco at nagalit, bakit ngayon pa nasira? Ang dami ko pang dapat gawin. Sumunod si Elena at ngumiti lang, ayos lang, saka na lang. Hindi naman mahalaga kung anong oras na. Ngunit si Rico, tahimik na inayos ang orasan. Matyaga siyang naghahanap ng paraan hanggang muling gumana ito. Dahil dito, natapos sa tamang oras ang pista at naging masaya ang lahat. Aral ng kwento. Ang oras ay regalo ng Diyos na hindi natin dapat sayangin. Tulad ng orasan, tumatakbo ito at hindi natin mapipigilan. Ang taong laging nagmamadali, minsan nakakalimutang mabuhay. Ang taong laging nagpapaliban, nawawalan ng pagkakataon. Ngunit ang taong marunong gumamit ng oras ng tama, sa pamilya, trabaho, at pagtulong, siya ang tunay na nagtatagumpay at nag-iiwan ng mabuting alaala. Tanong para sa mambabasa, kung ikaw ay si Marco, Elena, o Rico, kaninong asal ang mas madalas mong nagagawa sa iyong buhay? Hello guys, kung nagustuhan mo ang ating kwento, please like, share, follow at comment para sa mga susunod nating update sa mga kwento gagawin pa nating. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento, at God bless to all.